Pan. Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of God Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin sa linggong ito. At ngayong araw ng Sabat, habang tayo nagpapahinga, kapiling ang ating Panginoon, Lord of the Sabbath, Yeshua Masiah. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga sa piling niya ayon sa Kanyang paanyaya. Sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Hebrew chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo, with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, overview po ng ating Torah portion ngayon, nakatutok po tayo sa ikatatlong reading mula sa aklat ng Numbers or numero. Ano na nga brother, ano ang numbers sa Hebrew? Okay. And the 36th reading from the Torah na may pamagat na Beha Alot Ka. Ito po yung word na Hebrew word na ibig sabihin when you ascend. Kapag pinangat. O ito po ay halaw sa unang verse ng Numbers chapter 8. Numbers chapter 8 verse 2. Sabi dito, when you ascend the lamps. So ito pala ay tungkol sa lamp ng yung menorah. At reference din to sa katotohanan na ang mga pari ay kailangang mag-step up upang linisan ang lampara at ito ay sindihan. Ito po yung tinatawag nating menorah. At ang portion din na ito ay punong-puno ng kapahayagan tungkol sa consecration ng mga Levitas. Ang unang Passover na nandun sila sa wilderness o sa ilang na lugar, first Passover nila after nung sa pagtakas nila mula sa Egypto. At yung pinaka marami tayong matututunan dito. Grumbling in the wilderness, mga pagrereklamo sa habang nasa ilang na lugar sila. Tapos yung unang Sanhedrin at ang parusa kay Miriam, ang kapatid ni Moses. So alamin natin ang mga nakapaloob, mga detalye ng mga bagay na ito, ihayag sa ating Brother Richard matapos ang panalangin na ibigay sa atin ni Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo yung salita na ito ay maging blessing at maging gabay ng mga kapatiran na makakapakinig nito sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa pang-araw-araw na paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Muli, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang radio station, One Smile Radio, na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na maihayag inyong salita. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ang ministeryong ito. Pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So dito, Bamidbar, yan ang tinatanong mo kanina, Sister Deb, itong parsya Mga na Bamidbar, yan. Bamidbar, Nalala ko na. it covers from chapter 8 verse 1 to chapter 12 verse 16, maraming arito at isang nabanggit dito ay patungkol sa pag-raise ng light, It's very interesting
na kung saan ay ang Panginoong Yeshua sabi niya, "Let your light so shine before men that they will see your good deeds so that they will glorify your Father who is in heaven." Pero prior to that, sinabi rin niya na hindi ka naglalagay ng ilaw na kino-cover mo. Dapat ilalagay mo yan sa top. Ano Mm. bang context dito? Kasi yung sa Sermon of the Mount, ang mga ang mga tao na nakikinig sa Panginoon ay actually mga isin ito, mga isin, mga Qumranic community. Ito yung mga same level o same faith ni John the Baptist o mga followers nila, no? So during the time, merong mga Pariseo, may mga yan yung mga Pharisees, mga yan yung kung saan galing yung mga rabbinic ngayon, mga rabbinic Judaism, mga Orthodox, diyan nga sa Pharisees yan. Yung mga Sadducees naman, sila yung mga priest. Sila yung priestly line, no? Um, mga Sadduseo naman sila. Actually, yung mga nasa Qumran, mga Sadducites din yon, mga priest din yon. Katulad ni John the Baptist, ang tatay niya si Zechariah from division of Abijah, eighth division of Abijah. So therefore, si John the Baptist is actually a priest or priestly line. Pero nasa Qumranic community siya o isin siya. Ngayon, ayon sa teachings ng mga isin, inaantay nila ang pagdating ng tinatawag na teacher of righteousness. So again, ang Mm. teacher of righteousness, ang pertaining dito is yung i-interpret talaga sa mga tao ang Torah ng teacher of righteousness. So, kasi during that time, nagkakagulo na sila, may mga iba-ibang interpretation ng Torah. Hindi katulad nung araw, iisa lang ang sekta. Nung itong panahon na to, meron na mga Pariseo, may mga Sadduseo, may mga Zilot, tapos ngayon may another extra pa yung yun nga yung mga isin. So nagdagdag pa sila ng isa. Ngayon, parang grabe naman to mga Jew, may mga hiwa-hiwalay pa silang mga sekta, no? Later on, nadagdagan yan, naging may mga Orthodox, Ultra-Orthodox, mga gano'n, no? Reform. Tapos ngayon may Mm. Messianic. So technically around seven ang sekta sa Judaism. Kumpara mo naman sa Christianity, 48,000 sekta. O, di ba? O, mas masaya, di ba? So, Puro, oo. kung saan-saan papunta ang Oo, ang eh, teachings. 48,000 na sekta. Kung nadadamihan na tayo sa 7, lalo yung 48,000, di ba? So anyways, so ang light ay nire-raise. Hindi ka naglalagay Mm. ng ilaw pababa, kundi inire-raise mo para masusundan ka. Yun yung binabanggit ni Uh, Yeshua na yes. hindi mo Hindi mo itatago. hindi mo You are the tatago, light of the dapat world. dapat ilabas mo. Oh, Para saan ang naman ilaw yung ay hindi tinatago. Ito ay nilalagay sa labas yeah, upang maraming yeah. maliwanagan. Pero So, meron yun pala ding yung inaano niya. yeah, tama 'yon. Pero meron ding context na thy word is a light of my feet and a lamp unto my path. So Yeah. may ilaw naman na nakapababa. Pero ito kung naglalakad ka at para sa sarili mo lang. Guide mo 'yun Mm. sa kadiliman. When you raise it up, yung may mga taong sumusunod sa iyo o yung mga taong gusto makakita. So, yun ang Mm. magkaibang context yun. May ilaw na kung ikaw lang, siyempre nakakapagod naman, nakataas yung kamay mo na gano'n eh. Ikaw lang naman yung, di ba? So, pero kung sa dinadaanan mo, nakababayan, gina-guide mo yung sarili mo. Katulad ng flashlight, di ba? Flashlight, nakababa ang kamay mo, hindi naman nakataas, di ba? So anyways, pero ito, ang ano dito is it's an instruction kung paano mo i-erase yung ano mo no, yung light. May certain instruction. Pero ang tanong dito, how do you raise the light? Paano mo i-erase ang light to draw attention, di ba? Ito ba'y yung light na yon will draw attention to yourself or dapat ito ay towards the Lord, di ba? Kaya nga very clear ang Panginoon, let your light so shine before men
so that they will see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. So ang ultimate na mabibigyan ng praise ang Panginoon, ang Ama, hindi tayo. So ano ba yung light? Kasi mahilig tayo light, light. Ano yung light na? Ano ba yung light natin, di ba? So ang light is very clear, dinefine yan sa Psalms 119. The light is the Torah. Eh di ba si Jesus ang light natin? Tama 'yon. Si Yeshua ang light natin, pero light natin siya not by name, kundi by what he did. Kung ano yung ginagawa niya. So, kaya siya Messiah. Imaginein mo na lang kung ang isang Messiah na katulad ni Yeshua hindi sumunod sa law, hindi sumunod sa Torah. Can we consider him as perfect? Can we consider him as a son of God? Kung violator siya ng law, di ba? Yun mga Mm. ganun. So, what made him a unique person is because he followed the law with perfectly. Yun ang magkaiba ron eh. So, yun, ano. Another thing, ang sa Numbers chapter 8, verse 5 to 26 dito, yung mga Levite, kinonsecrate sila, mga Levites at mga priests, ay kinonsecrate sila sa Mishkan, sa tabernacle. So, sa tamang place, sa tamang process, sa tamang procedure. So, maraming mga religious leaders, mga nagkiklaim sila na sila pastor, or bishop, or reverend, at Pare. pare or whatever, especially sa mga pastor na lang, without um, reducing or without criticizing them or whatever. Sila pastor sila, tas parang inaano sila, parang nililehan sila ng another pastor, parang pasa-pasa na, parang gano'n ang dating, ano. So, merong Ah, tawag yung hierarchy. parang may galing yan sa akin, Oo. ganun. Pero ang mga priest hindi gano'n. Sa miskan lang sila diretso from Panginoon to sa kanila, pero sa tamang pamamaraan at tamang process, which is yung Torah. Yung proseso na ayon sa instruction ng Ayon sa Panginoon. instruction, iisa lang yan from the time ni Moses up to now. Hindi Although ba? walang temple, pero ang practice nila is actually based dito sa Torah. Iisa lang yan. Mm. 3,500 years is the same, no? Ang ordination ng mga pastors ay ibang-iba eh. That's the problem, ano? Ordination ng mga bishops, ang ordination ng mga priest, ibang-iba sa Levites and Aaronic priests. Ibang-iba. So, yun ang medyo titingnan natin yun, no? Another thing na-mention dito ay yung it's very interesting kasi dito binanggit yung Passover. Yung Passover ay binigyan ng instruction ng Panginoon na dapat i-observe ito sa tamang panahon, which is the 14th of Nisan. Ang interesting dito ay sinabi ng Panginoon yung mga unclean, hindi ka pwedeng mag-celebrate ng Passover. So, kapag ikaw ay nakatouch ka ng patay na tao, ay hindi ka pwedeng partake ng Passover. So, itong mga taon to, may mga grupo na nagreklamo. Nagreklamo sila dahil hindi sila maka-attend ng Passover. Ang reklamo nila kakaiba eh. Ang reklamo nila Mm. hindi yung bakit kailangan ako mag-Passover, di ba? Kundi ang reklamo nila, bakit ako hindi pwedeng mag-Passover? Di ko naman kasalanan na humawak ako ng patay dahil kailangan lang, di ba? So, bakit Mm. naman pinipigilan kaming maglingkod o mag-observe? Yan na lang ano kung ganyan sana ang mga tao, no. Yung parang papalag ka dahil hindi ka pwedeng mag-serve o hindi ka pwedeng mag-observe ng Sabbath, ng feast dahil unclean ka. Bakit hindi ako pwede? So, ibang klase ang protesta nila eh. Di ba? In this case, tinanong nila si Moses kasi walang makasagot eh. Kung matatanda natin, during this time,
na i-set up na ni Jethro yung mga judges eh. Yung judge of 1,000, yung 500, 150, 10. Walang makasagot dun sa tanong na yun, kaya dinala nila kay Moses. Mm. Kahit si Moses, hindi rin niya alam kung ano yung sasagot. Bakit naman kami pipigilan na mag-observe ng Passover dahil lang naging unclean kami? Hindi naman kami gumawa ng Mm. masama, di ba? Kasi it doesn't mean na you're unclean, you're a sinner. Pero if you are a sinner, you are automatically unclean. Yun eh. Mm. Magkaiba yun eh. Oo. Ganun din yun. Pag may sakit tayo, pag may sakit ang isang tao, unclean ka. Pero hindi ibig sabihin na may kasalanan ka. Iba yun eh. So, pumunta sila sa Panginoon. Si Moses sabi niya, hindi rin niya alam ang gagawin. So, nag-consult siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, maganda yung binubrought up nila na issue. So, ganitong gawin natin. Kapag unclean sila during the time, sa 14th of Nisan, sa first month, either nag-travel sila or unclean sila, pwede sila sa next month, sa second month on the 14th day of the month. Pwede sila mag-observe. Yan yung second Passover. Para lang ito sa mga unclean during that time. Kaya, Mm. there was a time, Sister Deb, na sinelebrate din namin yan. Kasi nung panahon ng COVID, may COVID kami during the Passover. Mm. So, hindi kami maka-celebrate, maka-observe kasi we're unclean. Mm. Di ba? So, inantay namin yung next month, tsaka kami nag-Passover. No? So, yan. Um, pero ang maganda rito, no? Yung tinatawag na, ang term dito is Pesach Sheni. Yun nga, yung next month, ano? So, anong ibig sabihin nito? Anong tinuturo sa atin ito? Na ang Pesach Sheni ay merong tinatawag na restoration, ano? Or grace. Mm. Binigyan tayo ng grace, um, and not giving up after missing an opportunity. Pero provided na willing ka, hindi yung unwilling ka kaya ka nagte-take ng second chance, di ba? Hindi ka lang pwede during the time. So, kaya minsan, maski sa Ezekiel 18, ano, saka Ezekiel 33, sabi ng Panginoon, when I tell to a wicked man, he will surely die. Tapos, Mm. he started to do what is good and right. He returned what he has stolen. Kaya dapat yung mga nagnakaw ng mga mali-maleta, Sister Deb, isoli nila yun eh. Di ba? Isoli nila yun. Yung iba naman nagsoli, pero Ang hirap pa, napunta rin sa iba kailangan eh. pasobra. Oh, dapat nga. Kaya lang ang problema, may mga nagsoli, napunta lang sa iba din. Hindi walang clear na kung saan napunta yun eh. Anyways, ah, Dun sa ano, mabibigyan, yung magpapalusot sa kanila, dun din ayun, napunta. kaya nga eh. Lumipat lang. Oh, anyways, Grabe, nakaka-depress ang ano natin. kaya nga eh. Okay, okay. Pero ang point dito, sabi dun sa Ezekiel 18 sa 33, kapag ginawa mo yan, ang sinabi ng Panginoon, you will surely die. Sinoli mo ang mga ninakaw mo. Mm. Tapos, you started to walk in the path of righteousness and not depart from them. Sabi ng Panginoon, you will live. Mabubuhay ka. So, may chance ah. God is a God of second chance. Um, Mm. hindi porke ano na ako, wala na ako, condemned na ako, bahala na, di ba? Ano na lang, total, ano na eh, andiyan na yan eh. Pwede pa Mm. din eh. Yung isang lesson nung last week, no? Yung kay Jonah, no? Um, yung prophet yung book of Jonah, i-declare na yung Nineveh na they will be destroyed in 40 days eh. Pero nag-repent sila eh. Kaya Mm. nakaligtas pa sila for another 100 years. Naka ano pa sila na bigyan pa sila extension. Um Another thing dito, yung clouds ano, yung sa Numbers chapter 9 verse 15 to 23, yung mga clouds, yung sumusunod ang
mga tao, pag umakyat na yung cloud, pillar of cloud, magmo-move na sila. So, sinusundan nila. Sinusundan. Tapos, minsan humihinto. Minsan, isang araw lang aandar. Minsan naman, isang buwan, isang taon, hindi umaalis. So, um, what is very interesting about this is, ang Panginoon nag-guide sa atin. Pag tiningnan mo, Sister Deb, yung rota nila, ikot lang sila ng ikot eh. Umiikot-ikot lang dun sa ano eh. So, parang, ba't ganon, di ba? For one, they're being tested. Kaya nga 40 years eh. Ang 40 means testing. Yun yun eh. Um, yung mga tao, kung maalala natin, dahil nga nagpadala ang Panginoon ng 12 spies, tapos yung 10 spy doon sabi nila, hindi, at, hindi, ano tayo, talo tayo rito, para tayo mga grasshopper dito, lalaking tao, di ba? Ay, yun na, Mm. nagalit na ang Panginoon. Tapos nung sabi ng Panginoon, hindi na sila makakapasok, aba, nagpumilit na naman, lalong nang, tsaka pa nang lumaban tuloy. Sabi ng Panginoon, mamamatay lang kayo. Wala, matigas sa ulo, yun na, patay nga sila. So, ang point dito, dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon in any way, Mm. shape, and form. Minsan, um, humihinto. Hindi ibig sabihin, kasi narinig ko nga yan dati sa isang may nagsalita na resource person. Sabi niya, ang Mm. Panginoon, laging may sagot. Kaya lang, ang sagot niya, it's either yes, no, or wait. Yun lang yun eh. Tatlo eh. Pero may sagot siya. Um, it doesn't mean na maririnig natin. He speaks through circumstances, through His Word, Mm. through other people, through advices, mga ganun. Maraming, or situation. And minsan, sa panaginip mismo natin, di ba? Minsan, Oh. or bibigyan tayo ng idea, or it open Oh, opportunity. minsan, Uh, mismong kausap mo, may sinasabi siya tapos tugma dun sa yun mga pala mismong ano tinatanong. mo, yun mismong ano Yun eh. lang yung sagot. Yun ang sagot na ano Kaya niya. wala ding idea yung kausap niya. Oo, hindi ano. So, yun ang ano natin, ano, yun ang makikita natin. Ngayon sa Numbers chapter 10, verse 1 to 10, dito naman pinag-uusapan yung, na-mention dito yung Mm. silver trumpets, ng mga trumpets, ano. May mga Mm. signals for war, for peace, kung ano mga dapat gagawin or appointed time. Mm. Um, Ngayon, nagbigay ang Panginoon ng instruction. Kapag nag-isang blow na ganito, itong tribe na to, pag ganitong ano na to, ito naman ang gagalaw, may instruction Mm. siya. So what does it mean sa atin, no? Kung familiar tayo sa Word of God, makikita natin sa certain situation, magbibigay siya ng tinatawag na cue. Anong, am I going? Am I not? Di ba? Yun yun eh. Mm. So, um, yun ang ano ron, yun ang parang, kumbaga, um, guide natin. Um, sabi nga nila, um, nung nagsalita ang Panginoon sa Mount Sinai, yung iba, naririnig nila boses ng Panginoon. Yung iba Mm. naman, trumpet. Yung iba naman, kulog. Kulog lang. Oh. At nangyari rin yan doon sa kay John the Baptist, yung during baptism ng Panginoong Yeshua. Um, si Mm. John the Baptist, dinig na dinig niya talaga. This is my son whom I love. With him I am well pleased. So, kaya alam niya na ito yun. Yung iba, trumpet ang naririnig. Yung iba naman, Mm. hulog lang. So, depende sa level ng spirituality natin at affiliation sa Panginoon. Minsan, yung pagmalapit tayo sa Panginoon, very clear yung instruction. Alam natin kung ano talaga sinasabi niya. Walang kaduda-duda, di ba? Yung iba naman, Mm. trumpet ang narinig. Parang paalala or something or hindi talaga ganun ka-clear pero may alam din, parang naintindihan din natin somehow dahil may Mm. code yun.
O pagka nakarinig ka ng isang long blast, o tumayo na kayo, itong ano. So, meron kang, dahil nga praktisado ka na, lagi mong naririnig yon, lagi mong ginagawa, alam mo na kaagad kung kailan ka, kung anong gagawin mo. So yung pagsunod natin sa mga appointed feasts, sa mga Sabbath, yung sa mga commandments niya, these are all training. Darating ang panahon na magagamit natin 'yan. Magagamit natin yung ano na yan, na pag itong narinig mo, ito nagawa, itong ano mo, ito ang gagawin mo. Alam mo kaagad. Ah, ito no, as a martial artist, kasi nag martial arts din ako nung araw, Sister Deb, no? Pinapractice mo certain move, certain move, certain move. Minsan, parang para saan ba yan, di ba? Pero actually nakaka-develop ka ng certain tinatawag na reflex, na Mm. automatic, na kapag merong attack, minsan hindi mo in-expect, pero yung katawan mo na ang nagre-react. So there was a time, Sister Deb, na di practice ako sa Pilipinas, hindi ko naman halos nagamit. Pagdating ko rito sa Canada, siguro may isang may mentally ill siguro yun. Bigla na lang akong sinaktan. Malaking katawan niya, bigla niya akong siniko. Dahil sa may reflex ang ano ko, na, iwasan ko na hindi ko nakikita. So, of course, may Um, guidance sa Panginoon doon. Pero trinain ako ng Panginoon para hindi ako masaktan. Yun eh. Kung hindi ako na-train nun, wasak ang dibdib ko sa lakas ng pagsiko sa mm. akin. So, parang naaninagan ko lang sa ano, na may parating na force na siko, na block ko siya. Kung hindi, wasak ang dibdib ko ron, di ba? Sa laki ng tao. Um, Same thing din kung yung mga medyo mga nakapanood nung araw, yung Karate Kid, ano? Di ba, nagpapatraining siya eh. Wash in, wash out. Wash in, wash out. Ganun, ano? Tapos pintura, pintura, ganun. So sabi niya, ano man naman nang nagpapatraining ako sa martial arts, tapos kita pa Napalinis mo lang wash ako. mo. So tinuruan siya anong application. Kaya nung napaaway siya, Pag-painting pa nung ano, pag-painting oh, nung pag-painting ng bakod, ganun, wall, ganun. Oh. bako. So kaya nung bigla siya sinuntok, na-block niya. Na-block niya, wash in, wash out. Di ba? So it's a blocking technique. So, ang pagsunod sa Torah ay parang ganyan. As we keep on doing them every day, every hour of the day, every week, ang Shabbat, automatic yan. Automatic. Um, the other, actually kahapon, Sister Deb, kumain kami ni Brother Jonah sa isang ano, kainan. Tapos sabi sa amin yung balls na yon ay fish. Fish yan, sabi niya. Mm. So, di kapag kumain kami, pagkain namin, pagkagat namin, alam mo na kaagad na hindi siya fish. Pag ganun mo, ano, hindi ito fish. Ang unang akala ni Brother Jonah, una niya, akala niya baboy. Basta hindi siya clean. Mm. Tapos sabi ko, hindi to baboy, iba to eh. So we asked, octopus pala. So, mabuti hindi namin nakain. Di ba? So, Octopus. dahil nga, Minsan yung beef ginagawa ng yung horse ginagawang beef. yun, yun ang malupit doon, ano? Pero ang Oh, yan, yeah. dahil nga na-practice na tayo na hindi kumakain ng ganon, the moment na dumaan yan sa bibig, hindi makakalusot yan sa ano natin dahil iluluwa yan. Iluluwa Magiging sensitive yan. na sa ano, unclean. Sensitive sa uncleanness. Tapos any form ng disobedience, or any form ng mga ano, mapa bad theology, mapa fake news, mapa mga wrong ano, mga kung ano man yan. Mabilis natin nakikita kasi nga sanay tayo sa kanyang Mm-hmm. salita. Alam natin na it's a bad doctrine kung doctrine yan, it's a bad information, or it's uh, a bad thing, you know. um, Mm-hmm. so
yun ang reason bakit natin ginagawa ito over and over and over again, over and over. Kaya minsan paulit-ulit. Bakit paulit-ulit tayo sa parsya, parsya, parsya every year, oh, ikot ka na naman, di ba? Di ba, Sister Deb, yung mga kaldero na marurumi, di ba? Or Mm. masyadong greasy. Paano ba natin to nililinis? Isang ganun lang ba? Okay na, di ba? Minsan, maraming beses yan eh. Maraming beses bago maging malinis na malinis. Hugasan mo ulit, ulit ka na naman. It's the same thing. Minsan, Oo, pakuluan mo pa ng tubig. oo. Kailangan ilagay ka sa testing ng matindi, di ba? So, paulit-ulit yung ano na yun, it's the same thing. We are being cleansed. We are being cleansed over and over again hanggang dumating tayo sa point na malinis na tayo. Yun yung perfection kasi hinahanap ng Panginoon eh. Ang sinasabi nila, nobody is perfect, pero hindi perfection ang hinahanap ng Panginoon. Ay, paano yan? Di ba? Eh, yun nga eh. Kaya nga, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you'll be careful to do everything that is written in it. Yun ang ano ron eh. Yung if we keep on doing it, sabi nga nila, constant practice makes it perfect. Di ba? Yun eh. Lagi natin pinapractice, lagi natin pinapractice. Eventually, ano na natin yon, nagiging routine. No? Um, so, at any time, kaya minsan ang Panginoon, alam natin eh. Alam natin na siya yun eh. Di ba? Alam natin na pag may ipapagawa siya, alam natin na ito yun. Sure ako, ito yung pinagagawa niya sa akin. Kasi parang kilala na natin siya through His Word. Um, Minsan yung will niya nag-appear through dreams, minsan through circumstances, minsan through mga signs. Minsan may mababasa tayo sa Word of God. Alam mo na message na kagad sa atin, alam akin to eh. Ito yung mensahe sa akin. Ito yung kailangan ko ngayon. No? So sensitive tayo sa ganon. Yun ang maganda ron. Ano? Sa Numbers chapter 10, verse 29 to 32, this is very interesting kasi si Moses, kinakausap niya ang kanyang father-in-law. Um, Tapos may nabanggit pa dito si Hobab. Sino ba to si Hobab? Hobab, son Mm. of Ruel. Um, Mukhang anak siya ni Jethro. Siguro kasama siya ni Jethro nung pumunta ron. Ano? Um, what is very interesting about this is that winelcome sila ni Moses. Winelcome sila. Tapos, nag-fellowship sila, nakatulong sa ministry. Tapos, nung sabi ni Moses, huwag kayong aalis kasi um, maganda ang pangako ng Panginoon sa Israel. Maganda raw ang pangako ng Panginoon sa Israel. Pero umalis pa rin sila Jethro. Yun ang interesting dun eh. Marami sa atin or may mga ano na tao na nasa atin na umalis pa, di ba? Hindi sila nagstay, which is sad, no? Yun ang ano ron, ano? It would have been nice kung sumama sila Jethro, um, dahil unang-una kailangan nila ng tulong nila Moses. Sabi niya mas makakabigay kayo ng tulong, guidance, kayo yung mata namin, mas kabisado niyo tong desert. Pero nagpumilit, di, uwi na kami. Umalis sila. So, just imagine that, ano. Ah, Kailangan ng tulong, tapos may magandang promise, pero hindi pa rin, umalis pa rin. Which is sad, no? So, ibig sabihin, hindi hindi rin sila nakasama sa promise. At the end, si Jethro and his son, si Hobab, um, na-enjoy nila for a short period of time ang fellowship, nakita nila Panginoon, nakita nila yung mga nangyayari, yung manna every morning, nakita nila yung quail, nakita nila yung water na nagfo-flow sa stone, nakita nila yung pillar of fire by night.
Di ba? Saan ka nakakita ng ganon? Tapos, pillar Mm. of clouds by day. Tapos, ando doon. Tapos, umalis ka pa. Di ba? Di ba? Balik kami doon sa kung saan kami galing. It's very reflective, Sister Deb, sa mga Mm. ilang tao, ilang grupo, ilang uh, you know, na experience na nila ang good things of the Lord, umalis pa. And you can't just imagine kung ano ang nasa isip nila, no? Um, Mm. so, yun yung sinasabi ng Panginoon na hold on to the end so that you will be saved. Ang tanong, ano nangyari na kila Jethro? So, hindi sila kasama sa promise. That's the only answer to that. Are they going to hell? I don't know. Basta ang alam ko, hindi sila nakarating sa land of promise. Kasi hindi naman sila sumama eh. Di ba? Um, Ito, sa Numbers 11, na-mention mo ito, Sister Deb, na Mm. ang mga tao ay mahilig mag-complain. Reklamo na reklamo, ganito, mas maigi pa noon, ganun. Laging yung noong araw eh. Noon, ganito kami, ngayon, ganito na. Walang, ano eh, walang appreciation. Parang lagi, Nagko-compare pa. lagi na lang, Kino-compare. parang akala mo naman, napakaganda talaga ng sitwasyon nila eh. Ano nga sila, mga slave eh. Which is Mm. common ano yan, Sister Deb, no? Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga, maski sa panahon ngayon. Minsan, Mm. sasabihin natin, Kulang. bakit noon noon masaya tayo kahit ano lang, tuyo lang ulam natin, masaya tayo. Pero pag binalikan mo talaga, masaya ka ba talaga nung araw, di ba? Yun ang tanong dun eh. Talaga bang masaya ka talaga? O grateful ka lang? At saka Ngayon, yung ungrateful ka lang. Ganon, di ba? yung reason na umalis ka sa tamang pananampalataya. Kasi sabi, ang rason sa'yo, kasi masaya ako dito. O masaya. So, Mas masaya. so Mas hindi maraming tao. hindi ako hindi ko yun hindi ko yun matanggap kasi parang walang natutunan sa akin. Yan. Nung panahon na dinadamayan ko ang isang O, kaibigan hanggang sa akala ko natututo siya. Yung pala, naghahanap pa siya ng mas masayang group activity na parang the same din pero o, masaya dahil maraming tao o, pero iba yung teaching. So sabi ko, yun lang ang dahilan mo na lumipat ka dyan para hindi maging malaya. Kasi kapag para sa akin, kapag na-hold ka ng isang grupo, parang hindi ka malaya, na kokontrol ka. So yes. yun ang nakita ko sa kanya after this, O, nakita ko na she's being controlled at hindi na siya malaya. Sa dating kalayaan na natanggap niya sa Torah noong time o, na nakakapag-share pa ako sa kanya. naku, So, ang dahilan, o, kasi masaya ako dito. masaya. O. Mas, Ang pananampalataya, hindi lahat ng may hirap, may o, hindi masaya, pero nandun alam mo na nasa tama ka. Yun na, yan. nandun yung kapayapaan. Ano man Yes, ang maranasan mo. yan. O. At Yun hindi naman, ka ipapahamak. yun. O. Actually, in reality, pareho lang. Sa atin, in our Messianic faith, may trials, may tribulations, may hardship, pero may saya Oo, din. di mawawala May yon. batayan. Pareho lang eh. Ang difference is yung how we react. Mas Yes. peaceful tayo rito. Mas, Saka yung kapayapaan, alam mo yung kapayapaan, yes, kapag hindi ka mapayapa, hanapin mo agad na bumalik sa iyo yung yan. kapayapaan. Yun ang, Something's wrong. Yes. ibang ano eh. Saka yung ang Mm. freedom kasi, yeah, freedom yan to do what is good and right. Hindi freedom to do Mm. whatever you want. Magkaiba yun eh. Oo. Kung ano Oo. magpapasaya sa'yo. Oo. Actually, ganito yan eh. Parang hindi nalalayo yan sa ganito. Kapag ikaw, kung wari, ay tumanggap ka ng bribe, masaya ka, marami ka pera eh. Bribe. Pero Mm. hawak ka na nung taong nagbigay sa'yo ng bribe. Sabi ng Bible yan. Dahil lagi Oo. nila sasabihin, tumanggap ka, um, hawak ka na namin sa leeg. Ganun yan eh. Hindi ka na makakawala. Maski umayaw ka,
Hindi, meron ka na eh. Yan ang nagiging problema kasi nung nagpa-practice ako ng engineering diyan, Sister Deb, ganyan mga tao eh. Mga, siyempre pag engineer ka, binibigyan. Oo. Kaya ako noon, hindi ako nila mahawakan kasi kahit piso hindi ako natanggap. Kaya nagagalit sila. Pero yung mga natanggap, hawak nila sa leeg. Kung ano na lang gusto nilang Mm. gawin, walang magawa yung engineer. Kawawa naman, di ba? So, yan ang problema. Wala kang, the moment na nahawakan ka na nila sa leeg, wala ka ng freedom. Yun yung, Mm. yun yung ano ron. Pero tayo, we can always shake it off. Di ba? Yun ang ano ron eh. Um, dito, no, makikita natin yung in-appoint na, na leadership na inasinadjust ni Jethro sa Numbers 10 to 30. Um, yan yung ano, no. Dito kasi it's leadership by delegation. Isa sa mga problema ng maraming leaders, yung gusto nila they have complete control. Dapat kontrolado nila kasi pag walang control, para silang insecure sila eh. Oo, nagiging insecure Mm. sila. Dapat kontrolado nila lahat ng bagay. So, um, yun Ganyan ang ay politics. yan yung ibang way. O, ganyan ang politics eh. Pero hindi yan ang way ng Torah. Ang way ng Torah is i-delegate mo sa mga qualified na tao na sumusunod din sa And Torah. it's Oo. not to control. Not to control. Oo. Kaya It's to guide. mabibigyan tayo ng ano the moment na nag-ano tayo nag-delegate. Pag nag-delegate na tayo sa mga qualified na tao, wala na tayong iniisip. Automatic na yan mangyayari yung mga dapat gagawin, ano? Mm. So it's very interesting, ano, na um, yung mga yung Torah no is applicable sa daily lives natin. Hindi lang siya religious thing eh. Um, although marami ring nagmi-misquote ng scriptures, yun nga ang interesting diyan eh. Minsan ginagamit yung ang salita ng Panginoon for their own advantage, ano? O for their own benefit. Pero hindi dapat ganun, ano? Yan ang isang ano diyan. Um, dito rin nabanggit din dito yung away ng magkakapatid eh. Yung inggitan na ano eh, kaya napapagalitan sila ng Panginoon, ano? Si Moses was a very humble man. Hindi siya ano eh, hindi siya parang leader ako, parang dapat ako ang susundin ninyo. Mas ano siya eh, dinidelegate niya yung mga ang leadership niya sa iba. Kaya dahil ito si si Miriam, ate siya, siyang pinakapanganay, followed by Aaron. Feeling lang tingin pa rin nila kay Moses younger brother. Dapat, dapat kami pa rin ang boss mo, parang ganun ang dating. Hindi nga sila ang pinili ng Mm. Panginoon. So, kaya ayun, merong kaparusahan tuloy na naranasan, no? Nagkakasala dahil diyan, no? So, ang ang ano natin dito sa Torah na ito ay we have to let our light shine. Yung light na yon is a reflection ng Torah. We do what is good and right. Ngayon, yung light na yon so that they will see our good deeds. So, ibig sabihin, ginagawa natin kung ano sinasabi natin. Kapag ginagawa natin yon based sa Torah, nabibigyan ng glory ang Ama natin na nasa langit. Yan ang ano. Mm. So, kaya very important na inaaral natin ang Torah paulit-ulit hanggang talagang kumbaga yung ano natin sanay na, no? Um, yan ang actually Sister Deb sa ano um, sa mathematics, no? Um,
yung mathematics, hindi mo pwedeng titingnan mo lang yan, tapos alam mo na sagot eh. Mm. Dapat yan paulit-ulit mo sinusolve, paulit-ulit mo ano, hanggang maging ano na eh, maging normal na sa'yo, ah, parang ano na sa'yo yan eh, parang kumbaga routine na. Oo. So, nung nasa Mapua ako noon, maraming mathematics, ang hirap. Hindi lahat naiintindihan ko. Ang ginagawa ko, sinusulat ko lang na sinusulat hanggang naiintindihan ko na siya kasi kasusulat ko ng kasusulat, parang naililipat ko na yung brain ko sa kamay ko kaya automatic na alam na nung kamay ko kung anong gagawin. So, ganun din yung Torah. Every time natin ginagawa, binabasa, ginagawa, binabasa, ginagawa, binabasa. Nagiging natural na yung katawan natin na mag-react. Pag may certain Mm. situation, alam natin to do what is good and right. Sister Mm. Dep, Okay, so napakaganda ng mga natutunan natin ngayon at nakafocus tayo sa mga tungkol sa pagrereklamo, kumbaga walang kasayahan sa sarili after na makatanggap ng mga blessings mula sa Panginoon. At naranasan ko din yan, Brad, nung nasa Hawaii ako, na may time na parang nade-depress ako. oh Tapos yeah? titingnan ko yung kalagayan ko na nandito ako sa dati, hindi ako ganito. Dati, hindi ganito hindi ako nakakaranas ng ah, marangya. Tapos, palagi akong naghahanap ng pera, naghahanap ng panggastos. Oo, Tapos, puro gratitude inipon ko lahat ng gratitude. Tapos, oo, puro thanksgiving yung ginawa ko. oo, di ba? So, Oo, always reminding myself na sobra-sobra pala yung pagpapala na ever since kahit nasa time noon na wala pa ako sa ganitong faith and yet nagbabasa ako ng Bible. So nakatulong pa rin yon para magkaroon ako ng hope at patuloy na makapag kumbaga matutong sumunod kahit sa paraan na kung ano lang natutunan ko. And yet na binigyan ako ng direction ng Panginoon na matagpuan ko ang ganitong pananampalataya na dito nagsimula talaga magsisimula ka talaga sa umpisa at makikita mo na doon ko nakita ang buong mga kapaliwanag tungkol sa mga teachings sa New Testament at lahat yun ay nakaangkla sa Old Testament. So, nais ko lang banggitin na sabi nga, grumbling and negative attitude stems from the lack of trust of God. So, kapag tayo nagreklamo, hindi natin appreciate yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, binibigay, nagiging daan yung para mawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon at nakakalimutan natin yung mga instructions niya. Sa Philippians chapter 2 verse 14 verse 14, ayon kay Apostol Pablo, do all things without grumbling and disputing in order that you may become blameless and innocent, children of God without fault in the midst of a crooked and perverted generation. Alam po natin na panahon ngayon, kahit noon, hindi nagbabago. Sabi ni Solomon, there's nothing new under the sun. Talagang palaging makakita tayo ng mga negative sa gobyerno, sa palibot natin, kahit sa loob ng bahay, sa pamilya. And yet, palagi tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng oras, anuman ang kalagayan natin. At yan po ay nabasa ko sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. So nawa, sana hindi natin maranasan yung mga naranasan ng Israelitas noon. Matapos nila makita yung mga miracle na hindi tayo nakaranas ng ganung miracle, no? Pero sa kanila, naranasan nila yung sobrang miracle. Ang pag-iingat sa kanilang Panginoon, paggabay, yung pillars of tapos yung meron silang bubong ng cloud, habang sila naglalakad sa disyerto, binigyan sila ng tubig, at iba pa, alam nila na hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, yet nagkaroon pa rin sila ng dahilan
para magreklamo at nakita nila na nagkaroon sila doon ng lesson. Hanggang ngayon, lesson para sa ating mananampalataya na huwag natin gagawin yung kagaya ng ginawa ng mga Israelitas nung panahon na yon na marami silang gusto na hindi nila tingin nila hindi binibigay ng Panginoon. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa parsyang ito na nagbigay sa amin ng paalala tungkol sa pag-raise ng lamp, no? At Yeah. pinaalala sa amin na Mm. ang utos ng Panginoong Yeshua na ihayag ang aming mga liwanag, to let our light shine before men that they will see our good deeds so that they will give you praise and glory, O Lord, our Father. Maraming salamat po sa ministeryong ito na patuloy na nakakabigay ng katuruan patungkol sa Torah. Nawa Panginoon ay patuloy niyo pong pagpalain ang inyong mga alagad, ang inyong mga anak, at ang itong ministeryong ito na ito ay patuloy na manahan at patuloy na lumago at maging blessing sa mga taong naghahanap ng inyong salita. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakaka Adonai bishmerecha. Yael Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panabelecha piyasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. So, ang ating pong tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Visayas Sorcery Ministries, at ng Pinoy Messianic page ni Brother Richard. At patuloy natin i-enjoy ang araw ng kapahingan, kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah, at patuloy tayong manalangin. Isama nyo na rin po sa panalangin ating radio program na maraming ma-reach ang mga lessons na galing dito sa ating program at maraming tao ang tunay na makakilala at matutunan ang tunay na pag-unawa sa Torah ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwello, with Brother Richard C. Santa Linya. Na patuloy na bumabati sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.